natad ng saksak at naliligo sa sariling dugo. Alex! Punta rito! Ricky? Ganito natagpuan ng kanyang mga kasamahan ang 55 years old na si Ricky Dasco sa hallway ng binabantayang eskwelahan sa Maynila. Bukod dito sa leeg, saan pa yung iba pa niyang tama? Sa likod. Madaling araw nangyari yan, sir. No? So, 5:30 yan. Ay, agaw. Nag-aalang dilim na. Halos pagsakloban ng langit ang anak ni Ricky na itinago namin sa pangalang Jamie nang makita ang malagim na sinapit ng ama. Akala ko po kasi ordinaryong aksidente lang kasi ang sakit niya po is yung tuhod niya. Mahina po yung tuhod niya. So akala ko po habang naglilinis, nadulas o ano man. Pero nung pag ano ko po ng gate... Tay! Tay! Ano po nangyari sa tatay ko? Yun po. Nakita ko na po na madaming pulis. So iba na po yung naging kaba ng dibdib ko po. Nakawal po. Tay! Ma'am, minahon po kayo. Kung bakit po nangyari sa papa ko, bakit siya pa sa dami-dami ng masasamang tao na naman pong ginagawang masama yung tatay. Iniintay namin siya. Iniintay namin siya manubuwi eh. Yung papa ko po kasi napakamaalalahanin po niya. Yung tipong isusubo niya na lang po. Iisipin niya pa po kami dito sa bahay. Kailangan hati-hati po. Kailangan si ganito meron, si ganito meron. Saka po yung pakikipaglaro niya po sa apo niya. So yun po. Yung anak po, lagi silang nag-aarutan kung dumadating po siya na nandito yung apo niya. Itinuring ng mga polis na person of interest sa krimen ang kapwa administrative aide ni Ricky na si alias Alex. Ikaw ba yung Alex? Ikaw daw yung kasama ng biktima na nagro-ronda dito. Sigurado ka bang wala ka narinig na sigaw? Siya lamang kasi ang kasama ni Ricky sa loob ng eskwelahan noong madaling araw ng August 7. Doon po siya sa ating pong initial investigation, meron po ba tayong mga naging person of interest? Yes sir, meron po. Kasi po, ang duty that time, noong ang kasama po ng biktima natin sa loob ng eskwelahan ay yung isang kapwa niya security guard. No? Itong security guard, meron din silang hindi pagkakaunawaan at hindi rin sila nag-uusap, hindi sila ganung magka-close. Kataka-taka rin para sa mga investigador na hindi man lamang daw narinig ni Alex ang naganap na krimen. Banson, check natin yung CCTV sa labas, baka may natin. Sir, yung sinasabi si ma'am tungkol kay Alex. Kumusta yung relasyon nyo nitong si Mang Ricky? May naging alitan ho kami pero maliit na bagay lang ho. Saka matagal na ho yun. Nakakapagtaka rin. Nagdadalawa lang sila roon sa loob ng eskwelahan. Wala siyang kaalam-alam doon sa pangyayari. Ang tumatakbo po sa akin nung nakita ko po yung kasamahan ni Papa kasi nilagay po siya dun sa may tapat namin. Nilagay po. Talagang siya po yung talagang pumakbo sa isip ko na gumawa sa Papa ko. May kinalaman nga kaya si Alex sa pagpaslang sa kasamahan? Ayon kay Jamie, 2022 nang ma-assign sa eskwelahan bilang guard ang kanilang ama. Sa ilalim ito ng proyekto ng gobyerno na tinatawag na TUPAD o Tulong Paghanap Buhay sa mga Disadvantaged Workers. Nabigyan po siya ng slot, tapos po sa school po siya napasok, nagustuhan po siya ng principal. Then po, na puwa po siya doon. Oy, uwi agad ha? Dahil masipag, inalok daw ng school principal ang biktima na maging overall administrative aide ng paaralan. Salamat Mang Ricky. Ang sipag niyo talaga. Sapat lang po. Sige. Kumbaga, utility po, security guard, tapos nag-a-assist din po dun sa mga bata po lalabas at papasok ng school. Masaya po siya. Actually, may na-send po ng mga pictures sa akin ng isang teacher. Nakita ko po sa itsura ng papa ko na masaya po siya dun sa ginagawa niya po. Hindi ko talaga itong matandang to.
Makarating lang, kala ko sino agad. Kwento ni Jamie, hindi lingid sa kanya na may hindi pagkakaunawaan sina Mang Alex at kanyang ama. Kasi one time po nagkwento si Papa ko noon na parang nagkasagutan po sila. Kaya hindi maialis ni Jamie na isipin na posibleng may kinalaman si Mang Alex sa nangyari sa kanyang ama. Bakit hindi po natulungan yung tatay ko? Siyempre, kayo po partner kayo eh. Kahit anong oras dapat hahanapin mo yung partner mo sa trabaho. Bakit yung time na yun, hindi mo hinanap yung tatay ko? Para alamin kung okay ba siya o ano man. Pero ang pahayag ni Mang Alex sa mga pulis, Wala po. Baka nasa ibang pakyo ko ng eskwelahan. Tahimik yung lugar na ito. Posibleng wala ka narinig na sigaw. Wala po talaga sir eh. Kahiwalay raw sila ng tinutulugan, hindi sila nag-uusap, hindi sila nagpapansinan. According dun sa gwardiya na kasama ng biktima natin ay nasa kabilang side siya ng eskwelahan. Nalaman ko lang po nagkaganyan si Mang Ricky nung sumigaw ko yung guard. Nagkaroon mo ba kayo ng pagdududa doon sa kanyang version ng kwento mo? Siyempre po, sir, napaka-unusual, sir, na dadalawa lang kayo sa isang lugar, ni hindi mo alam na may nangyari na rin sa kasama mo. Tapos, sir, meron pa silang previous na away. pero sa gitna ng investigasyon, isang saksi ang lumapit sa mga pulis. May nakita po ako dito kanina. Ha? Kaninang umaga po, may isang lalaki po akong sinita. Nakita ko po, pumasok po dito. Sino? Kilala mo? Sino ang lalaking ito? At may kinalaman kaya siya sa pagpaslang sa biktima?